So, what's up mga ka-idol no? So, kami ng mama ko ay pupunta ng Maragusan. Nagmamalengke kami. At pupunta kami doon para Dadaan lang na kami. kain. Dadaan muna tayo lang, nanay. Pero bago kami pumunta doon, dadaan muna kami doon sa aking nanay. Dito? Dito? Ay, Kaya to. dito wala. Dita po, lang tawag niya lang ang nanay. So, mag-subscribe kayo sa channel ng mama ko sa YouTube at sa Facebook niya. Kasi magsisimula na kami mag-upload sa Facebook. So, hindi pa ngayon wala po kami na-upload. So, meron na. Kunti lang. Ay! So, subscribe kayo kay Tito Asero sa kanyang channel at sa akin rin. Huwag niyong malimutan na mag-subscribe, mag-like, and share, and click the notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ng aking mami at kay Tito Asero. So, parang umuulan guys. Umuulan guys. So magandang hapon mga ka-idol no. Nandito po kami ngayon sa bahay ng kapatid ko. Muli po, bago po ako magpatuloy, nais ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga TV viewers ko, sa lahat po ng mga viewers ko, sa lahat ng mga subscribers ko, pati na kay Asero. Salamat po ng maraming sa inyo guys. So ngayon po ay magkakaalaman na at ito na po ngayon yung, hindi pa ito final guys kasi wala pa dito yung mama ko no. Pero ito na po yung pagkakataon para malaman natin pag-uusapin po natin sila ng seryoso, ng masinsinan, ng magkaalaman kung saan galing si ate, saan galing yung bata, at saan galing, para malaman niya kung anong din pinagdaanan ni Asero. Kaya, Kuya Asero, magsabi ka rin kay ate kung ano yung pinagdaanan mo, yung masalimot mong nakaraan ay kailangan mong ibahagi sa kanya para naman maintindihan niya. Kaya yun, ang last na part nito guys ay ang yung mama namin no. Kasi parang nabinat po yung mama namin kaya ayaw po namin munang ipakita sa inyo. At dinadalaw po namin ni Kuya Asero doon sa bahay pero hindi po namin binibideo. So for safe lang guys no, nagpapasalamat po ako ng maraming sa lahat po ng mga silent viewers namin. Sana po patuloy yung suportahan po yung aming mga videos no. So bago po tayo magsimula guys ay nais ko pong pasalamatan kayong lahat po ng taga Luzon, Visayas at Mindanao at lalo na po yung taga-tawid dagat natin ng mga OFW natin. Salamat po ng maraming sa inyo guys. So hindi na po ako magmamaganda dito dahil galing po ako sa palengke at basa po. Kaya napambahay ako dahil nabasa po ako at yung buhok ko po ay medyo maganda ang forma ko ngayon. Hayaan nyo na yan. Kaya magchismi tayo, magmartis tayo ngayon guys. Kailangan natin alamin itong mga katotohanan na ito. So, ito na yung ate ko. Ate, kailangan mong isa-isay sa amin kung ano yung mga nangyari sa before mo makuha si Makmak sa'yo. Paano nangyari na napunta sa'yo si Makmak? Isa-isay mo sa mga viewers natin para alam nila ang buong katotohanan at para si Asero din naman ay malaman niya rin kung ano yung pinagdaanan mo, kung bakit mo nakuha yung bata, paano mo nakuha, para alamin din natin si Asero kung ano yung pinagdaanan niya, para ma-share mo din sa kanya. So, pwede ka nang mag-start para... So guys, hindi na mag-i-intro si Asero, no? Wala na siyang sasabihin. Diretso na po ito, wala nang intro-intro. Ako lang po. Ako po yung host ng palabas na ito. So, ate,
sabihin mo sa mga viewers para malaman nila kung ano at ano talaga ang connection ninyong dalawa. Totoo ba talaga kayong magkapatid o ano pa talaga yung pagdududa mo, ano yung nasa loob mo. So, simulan natin sa saan mo nakuha si Makmak at saang lugar, paano nangyari, paano napunta sa'yo si Makmak. Okay, nagustuhan ko yung tanong mo. Unang-una, Mag-hi ka muna sa mga viewers natin. hello guys, magandang gabi po. Unang-una, bago kayo pumunta rito, naguguluhan talaga ako. Maraming tanong nasa isip ko. Kung bakit, sa dami-dami ng mga batang, bakit anak niya pa? O maliit talaga ang mundo, o kung ganon. Una-una, pumunta kami ng Bayugan. Lumipat kami doon. Bayugan, Katmunon. Doon kami nakatira dati. Nung 2023, bago kami pumunta rito, kasi yung asawa ko, may lupa sila rito, sa lugar na to. Nagpasya kami na lumipat kami dito. Dito na kami titira. Before pa kami pumunta dito, may kapitbahay kami nagngangalang Maymay. Mayroon siyang 4 na anak. Single mom siya. Yung panganay niya at saka yung pangalawan niya, yun ang nagbabantay sa bunso nila. Bunso nilang kapatid. Lahat ng racket ginagawa ni Maymay. Lalabada siya para matustusan niya ang pangailangan ng mga anak niya. Bukod sa labada, nagluto-luto ba siya? Mga kakanin. Nagkatulong? Hindi, yung mga kakanin. Nagluluto siya ng mga Nagtitinda, restaurant? Hindi. Karinderya? Tinitinda niya, bahay-bahay. Naglalako. Naglalako siya ng mga kanin. So guys, para pantustos. Nung dumating yung araw, may nag-recruit sa kanya, mag-abroad. So, nakatapos naman siya ng pag-aaral. College level ata siya. College level. Sabi niya sa akin, ate, makisuyo sana ako sa'yo. Iwan ko sa'yo yung anak ko. Total, yung bunso mo, malaki na. Wala man naman akong bata. Malaki na yung mga anak ko. Makisuyo siya na iwan sa akin yung mga anak niya. Yung tatlo, yung panganay niya, ang mag-alaga sa 2 pa niyang anak. Yung bunso, iniwan niya sa akin, nagdidi pa, iniwan sa akin. Sabi niya, alagaan ko raw. Umayag naman ako. Sabi niya, buwan-buwan, papadala siya. And sabi ko sa kanya, pupunta kami dito, sa lugar na to. Sabi niya, walang problema sa akin yun, ate. Basta, punta kayo lang daw kami. Punta kayo lang daw. Wala siyang sinabi kung sinong asawa niya. Basta yun lang, alam ko sa kanya. Pero nauna siyang pumunta ng abroad bago pa kami lumipat dito. Tapos? Hindi ko alam kung bakit. Tanong sa isip ko. Bakit? Paano napunta? Naging ama? Tapos kapatid? Ama? Nung maliit pa kami, sabi ng mama ko, mayroon akong kapatid na nahiwalay. Sabi ni mama, yun lang natatandaan ko. Pero hindi ko alam kung sino, hindi ko rin alam kung ang mukha ng kapatid kong nahiwalay, hindi ko rin alam. Pero si mama, stress na stress. Sabi niya, hanapin daw namin yung kapatid ko. Dudong ang pangalan. So naghanap ka kayo? Totoo talagang naghanap kayo? Pero hindi. Kasi sabi ni mama, naghanap kayo. Wala naman talaga, hanggang sa nag-move on na siya na parang patay na talaga si kuya. Pero wala man po akong maipakitang ng mukha. Kasi nga, hindi mo na matandaan. So parang ang memory mo is bata pa talaga, Ganon. So, kaya nung nagpunta kayo sa sarili na ninyong bahay to? Lumipat na kami rito, nakikitira muna kami sa biyanan ko. So wala pa kayong bahay, sarili. Tapos? Yung napangasawa ko kasi mayroon silang lupa. Laki-laki. Dito, lupa to ng mga magulang niya. Tapos bali na pamana? Hindi.
yung bumibili kami ng bahay na kanang nagkakahalaga ng 8K. Tas nirobit namin. So Ito na. mura pa dati, no? Oo. So guys, nakabili sila, no? So, nung nabili niyo tong bahay, dito na kayo na nakatira simula noon. Oo. So, mag-asawa na kayo, may mga anak na kayo. Ganon. Tapos anong kabuhayan nyo dito? Yun lang lupa na ano? Na ano? Yung pinantutusos mo kay Makmak para mabuhay siya. Sa amin, nagpapadala lang ng diaper at gatas sa mama niya. Nagpapadala. Diaper So, at meron gatas, din siyang vitamin. damit, ganon. So nagsusuporta siya. Buwan-buwan. Buwan-buwan, nakasupport siya talaga. Kilala ko sa kanya, May. May. So, wala kang alam na apelido niya. Hindi. Wala akong alam. So, May. Kuya Asiro, ano bang pangalan ng asawa mo? Mira. Mira ang pangalan ng asawa mo. Anong May daw? May din ba ang palayaw niya? Yun. Palayo. Kasi palayo. So, paano Saan kayo nagkakilala? Kasi mula nung bata ako, nag-iwalay tayo, naging palaboy ako eh. Kahit saan ako basta mabuhay ako, pinapasokan ko. Yun, hanggang sa napasama ako sa nakapag-asawa ko, napasama ako sa mga grupo na kahit anong ginagawa, basta kayo masasama ang ginagawa. Yun, naging ganun na rin ako. Tapos gustuhan nila na hindi ako maano sa grupo. Inanlaw nila yung pamilya ko. Tinitrace nila kung sabi ng ano sa akin, inanlaw nila yung pamilya ko. Kaya Pinatay. parang gano'n na nga, may pinakita sila sa akin ng mga picture. Tsaka binugbog ako nila eh. Binapos ako. Tapos pinakita sa akin yung pero sa malayo, hindi naman sa malapit. Malayo. As in, nakita mo yung mga patay? May nakita ako pero hindi ko kilala kung yun ba yun talaga. Hindi mo confirm kung pamilya niyo mo ba yun? Kaya simula nun, sinikap kong umiwalay sa kanila. Parang manap ng pagkakataon na mahiwalay sa kanila. Yun. Ako anong pagkakataon na hiwalay. Tapos, Parang bumuo ako ng grupong akin para lang makaganti ako sa mga tao na yun. Tapos sinikap kasi may mga sila may mga sila na kagimat o mga sila yung abang tao nun. Kaya naisip ko ako ng mga agimat na ko sa mga kasi may agimat silos kaya sinikap ko makaparating dito. Saka yung tauhan niya na si Tisoy, yun, kinuha ko yung agimat ni Los. Saka mayroon din akong akin para kong lalakas. Saan kayo nakatira dati? Ako wala akong permanent na tirahan kasi Pamilya mo, saan mo iniwan? kahit saan lang kami. Saan lang kami. Wala kaming permanent. Pati yung pamilya mo, asin yung asawa mo, namundok din. Dati? Hindi. Ako lang. Kasi sa kagustuhan kong parang hindi nila alam ang ginagawa ko eh. Hindi nila alam. Parang ako lang nakakalam para lang gustusan ko yung Yung panahon kasi na narating sa amin, na nasmakmak na sa amin, wala ka kasi naman. wala, ano pa ako, uhugin pa ata ako, baka hindi pa ako tao. Hindi ko rin alam na siya umalis. Ay, baka, sa product mo. Tapos
Hindi ko rin alam na naging nabuntis pala siya nung matagal na kayo pinakahiwala. Parang ganon. Kasi yung, sa pagkaalala ko, yung pangatlo ata niya, parang 10 years old or 9. Parang ganon. Bago niya iniwan sa akin yung bunso niya, yung pangatlo niyang anak, 8. Parang 8 or 9. Parang kung di ako nagkakamali. Then, maliit pa si Makmak. Doon siya nahihirapan. Kasi, yung anak buhay niya, sagabal si Makmak, kumbaga ba, sagabal si Makmak sa anak buhay niya. Kasi si Makmak ang pinakamaliit niyang anak. Yung tatlo, malaki na. Kasi Kaya yung niyang, nagka-iwalay kami, 3 lang yung ano ko. Tandaan ko. Maliit pa kasi sila, maliit. Tapos, baka, umalis ako ng... Baka hindi mo na natandaan. Hindi talaga clear kasi yung memory niya. Sa pagkatao ko talaga, hindi ko alam. Hindi ko alam kasi marami na siguro meron siya para siyang siguro parang na-trauma siya sa mga nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng siguro sa mga nangyari sa kanya na parang binugbog siya, pinakawawa siya, tapos yung pamilya niya parang siyempre torture sa kanya yon na hindi niya alam. Asiro ang pangalan niya, sabi ni Mama Dudong daw. Yung documents niya kasi na kay Mama pa, kaya kailangan si Mama makapunta dito isang araw. Kailangan sunduin natin yun sa kanyang So yung Mama kasi namin guys ay nasa bahay ng lola ko. Halos po kasi kami lahat nandito na yung ibang kapatid po namin ay hindi pa namin nakikita. So ito pa lang po yung kami pa lang po yung magkakasama na medyo matagal-tagal na. Ito bago lang si Asero na nabilong sa amin So parang napaka-coincidence po yung mga nangyari, kaya hindi namin alam, hindi po klaro yung kanyang, malabo po yung kanyang pahayag dahil nga kung 3 lang nasa isip mo, nakapagbigay ka nga ng picture sa akin, di ba? Nakarga-karga mo na nga yung anak mo. Kasi may nagbigay sa akin ng picture na yun na yun daw ang bunso. Wala tayong makukuha sa kanya na klaro, ate. Sa mananawagan po ako sa asawa niya, ikaw nga manawagan kita, ikaw makakilala doon sa kanya. May tutakin ko na ng bayasa. Ngayon? Susunod na lang. Sige. Kontakin mo siya, tapos Bayag ka ba? Kontakin ko siya. Tapos kausap kami. Isama kita. para ma-meet mo siya sa video call. So abangan natin guys sa susunod ko talaga na asawa ba niya talaga. Kasi pag may nagtanong sa akin na may asawa ko, hindi ko inaangkin na may asawa ko kasi yung uri ng trabaho ko delikado. Napakadelikado talaga. Kaya pag may tanong sa akin, hindi ko inamin na may asawa ko. Sinabi ko binata ako. Pero nagtaka ako nung nagkasama na kami ni Los. Kasi nalilito ako eh. Bakit? Siguro, iwan ko saan siya nakakuha ng source na may dala ako ng picture ng mama ko. Pilit niyang pinaano sa akin, pinapaano sa akin. Hindi ko naman alam kung ano ka. Sabi ko sa kanya, ano ka ba, napapraning ka, Los? Sabi ko sa kanya nun, ano ka ba, napapraning? Kasi yung nire-refresh ko lang din yung paano naging kapatid ko siya, halos patay na ko. Nilulunod ako dun sa sapa ng mga tauhan niya. Tapos, siyempre, ang sakit sa akin naman nangyari. Ang dami kong pasa, muntik-muntik pa mamatay. Tapos, biglang kapatid ko siya. Kaya, na-recall sa akin yung mga sinasabi ni Mama, yung mga kwento-kwento ninyo na may kapatid tayo na kuya ko. Tapos, ang palatandaan ni Mama, yung may nunal sa likod. Yun yung umano sa ano ko. Tapos, yung wallet niya talagang kinakalkal ko kasi baka mamaya may picture si Mama doon, Tapos, coincidence naman, meron nga. Maliit pa nga si Mama doon. Sabi ni Mama, parang graduation ko daw yun ng grade 6. Hindi ko alam kung graduation ko yun ng grade 6. Maliit pa nga siya. Naguluhan din ako kay Mama kung graduation ko ba yun ng grade 6 o graduation mo. Hindi ko din alam din.
medyo malabo din yung pagkakasabi ni mama eh. Basta yun yung sabi niya. Parang graduation ko, baka nagkamali lang siya ng sabi. Graduation ko ba o graduation mo? Ganon. Kaya parang si mama, kailangan nating iklaro to lahat ng mga... Kasi may ano ko dati, magkakilala ko, sabi niya, pipilitin daw niya na mapalapit sa akin yung anak ko na pinakabunso. At saka ipinahawak niya sa akin, kaya nagkaroon kami ng picture. Ganun. Sino nagbigay sa'yo ng pinicturan ka? Yung nakakalong ako ng Sino nagbigay sa'yo ng... Hindi, kilala ko lang. Kilala ko, tapos sabi niya yung tatlo mo na yung umalis ka, yung asawa mo buntis. Tapos yung buwan, ano ko yun, gagawa ko ng paraan para makita mo yung pinakabunso. So maraming connection. Pero maliit. Marami tayong ano dito, no? Parang maraming connection, guys, no? Maraming tao na involved. Kaya kung sa sarili ko, naguguluhan ako. So parang kailangan pa natin yung punto siya, guys. Ang meron siyang memory na malabo, meron siyang clear na memory, meron din siyang hindi matandaan. Kasi sa dami ng napagdaanan ko siguro. Ngayon, hindi pa gaano malinaw sa akin kung ano talaga ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ng asawa niyo. Pero parang kinasikasin Mula sa puso. mula sa puso kong hilingin sa inyo na sana pagdating ng panahon lubong sana darating ang panahon. Nakita si ate sa video ko. Nakuha mo nga si nanay ng tubig mo na. Sana Nakita siya dyan. kung talagang anak kong si Makmak at magkapatid tayo, hihilingin ko sa inyo bilang panganay na kapatid niyo, sana darating ang panahon mamuhay naman kayo ng kayapa. Kasi kung anak mo talaga si Makmak at ang buhay niyo ay nasa panganib, laging nasa panganib, hilingin ko sana sa inyo na sana yung buhay niyo sana malaya. Naintindihan niyo ba? Yung ibig kong sabihin, sana kasi natatakot ako. Lagi kayong pumupunta rito. Tapos ang buhay niyo nasa panganib. Ayokong masali sa gulong pinapasukan niyo. Sana mapatunayan natin bago pa pumunta si mama rito. Bago pa si mama pumunta rito, sana gawin niyo ang gusto ko. Kasi si Makmak ang inaalala ko at ang pamilya ko. Inaalala ko, mga anak ko, asawa ko, lalo na si Makmak. Tapos kayo, malaya kayong pumupunta rito. Kung maaari lang, hilingin ko sa inyo. Sana gawin yung payapa yung buhay niyo. Ano naman yung buhay namin, ate? Payapa naman yung buhay namin. Kaso, ito talaga yung trabaho namin na kailangan namin pumunta sa gubat at tumulong sa mga nangangailangan dahil yun talaga yung aming misyon. Pero siyempre, sa pagiging estado ng buhay namin ay malinis na. Wala kaming ginagawang masama. Wala kaming ang kailangan namin dito ay may pagtanggol yung mga inaapi
ma-save yung mga buhay na mga masasamang tao sa gubat. Oh, doon ako. Pero paano naman kayo? Pag kayo naman maagrabyado, tumutulong nga kayo. Pero pag kayo naman ang naagrabyado, paano na? Makabalik pa kaya kayo ito? Pagkakasama pa kaya tayo? Mayroon pa tayong kapatid na hindi pa natin nakita. Kasi Gusto ko buo. sa ngayon, hindi pa namin talagang ganun talaga. Pero unti-unti namin, unti-unti. Sana darating ang araw. At saka, hilingin ko rin sa iyo na sana kahit paminsan-minsan mabisita ko si Walang problema sa akin, walang problema. Pero signay magsunod ba? So, ito na lang magiging usapan natin. Mula ngayong araw na to, ang video natin ay hanggang dito lang. So, hindi na tayo magbibideo sa kalsada, ganon. Wala naman tayong, kung nagbibideo man tayo sa kalsada, guys, nais ko lang pong ipaalam sa inyo, no, at saka sa kapatid ko, hindi niya po kasi alam yung mga diskarte o way namin para sa mga video. So, wala po siyang alam sa mundo ng pagbibideo namin. Ang patakaran po namin sa pagbibideo, lalo na po sa mga safety lugar na kailangan i-save namin yung mga buhay ng mga kapamilya namin, nagbibideo po kami, halimbawa mula sa bahay, sa kalsada, kinakat na po namin yun. Pag nasa medyo biyahe na po kami. sa biyahe kami, kinakat-kat na po namin yun. Hindi po tuloy-tuloy. At saka sa mga kanto-kanto na pinapasukan namin, alam na mga viewers yan, ate, huwag kang mag-alala. Yung mga kalsada na inaano namin, yung mga dinadaanan namin, kahit na nagmumotor kami, ina-stop namin ang camera, then malayong lugar pa kami magpi-play ulit. So, meron pong mga cut na nangyayari sa aming mga video, guys. Kaya hindi po kami basta-basta masusundan. Kaya pagka iba-ibang lugar ang makikita, diba? Ganon. Hindi tuloy-tuloy. Tsaka hindi po kami nagbabanggit dito ng mga address, no. Tsaka dito po sa Patag, hindi masyado dito ang delikado. Unless kung may kasalanan kami, sinundan kami, yun. Wala naman kaming kasalanan at kailangan namin tumulong sa mga nangangailangan sa gubat. Kaya wala naman kami katulad ng dati na kailangan biglang emergency, pumunta kami sa Patag, may dala-dala kaming commander gagaya ni Joselito dati. Kaya yun, sinundan kami. Ngayon po, wala naman kaming So, meron po mga patakaran yung mga bandido na yan, yung mga masasama dyan sa bukid na. May mga panahon po sila na kailangan silang sumugo dito sa Patag para lusubin yung mga alamin at lusubin yung mga mahal namin sa buhay. Wala naman po kami mga ginagawang masama. Wala naman po kami commander na kailangan dinala namin dito sa Patag para sundan kami. Wala po kaming mga bihag din na mga bandido para dalhin sa Patag para sundan po kami. At saka sa lugar po na aming dinadaanan ay 100% po na safe po siya. Kaya guys, nais ko pong ipaalam din sa inyo na sa ganitong tagpo po namin magkakapatid at syempre may bata po dito na inaalagaan niya, pati yung mga anak niya, pamilya niya. So kailangan po nating maging safety yun. Para po guys, updated po kayo sa mga nangyayari din dito. Hindi po lahat ng pagkakataon guys ay makapunta kami ni Asiro dito dahil nga busy po kami at hindi po namin namomonitor din yung anak ni Asiro na palagi, araw-araw, ganun. So, para po ma-monitor natin yung magka-monitoran kami, makita namin yung mga videos na ganun. Nais ko pong gawan yung kapatid ko ng sarili niyang YouTube channel, no? Siguro, para pwede mo ate i-video yung mga ginagawa mo, yung paano mo alagaan si baby, si Makmak, ganun, para i-video mo. Para naman kahit paano, kahit hindi kami nakakapunta rito, meron kaming mapapanood, meron kaming update na kailangan hindi. Kasi hindi lahat ng panahon nakakapunta kami, medyo malayo ito. Gaya ngayon, basta ako, pinahiram mula ako ng damit. Hindi naman lahat ng panahon, punta kami ng punta dito. May mga pagkakataon na pupunta kami talaga pag hindi kami busy. Pero mas maganda kasi guys kung meron siyang sariling YouTube channel bukod sa ma-update niyo siya sa ginagawa niya sa bata at yung nangyayari sa bata, yung araw-araw niya ginagawa. Bahala na yung naglilinis ka, anong oras kumakain si Makmak,
vitamins na ano mo, anong trabaho mo, anong mga inuulam niya, yung pagluto mo, bahala na yung gawain pang bahay mo lang, nakasama mo si Makmak, pwede mong i-vlog yun, pwedeng ma-monitor ni Asero yun, para makatulong sa kanyang yung masalimuot niya na mga nakaraan, makatulong sa kanya yun, then magiging parang gamot niya yun baga. Makuan niya, ma-less yung kanyang yung sakit ba na naramdaman niya sa pamilya niya na akala niya, buong akala niya ay namasakir, yung pala kapitbahay niya na buhay pala. Kung magtatagpo talaga ang totoong istorya nito guys, ay anak niya talaga yan, si Makmak, at confirm na asawa niya talaga yung nasa abroad ngayon. So, yan po yung malaking istorya natin, naaalamin natin sa pagdating ng panahon. So, nakikiusap po ako sa inyo guys ngayon, ang plano ko po ngayon ay gawan siya ng YouTube channel. Siguro, allergy ako sa camera. Hindi, kailangan mo talagang anuhin yan. Meron naman tayong mga viewers dyan ate na support sa'yo sa lahat ng mga mga gagawin mo. Support tayo mga viewers namin ni Kuya Asero. Support din sa'yo para at least makita nila si Makmak. Makita ka nila, mamonitor nila yung mga ginagawa mo. Malaman din namin yung mga ginagawa mo. At least, hindi man kami nakakapunta dito, makikita ka namin sa YouTube. Mumonitorin namin yung mga upload mo na video. Siguro, ang YouTube na, natin, palagay mo, kasi guys, ang totoong pangalan po niya ay, sabihin ko, Annalisa po yung pangalan niya. Ang Lisa lang po yung siguro gawin natin. Sige na, para para ganun kasi para yan, para kahit pa paano makita ko yung kalagayan nyo dito. Kasi baka mamaya meron siyang naalala na baka mamaya ma-refresh sa kanyang utak yung mga kalimutan niyang baka mamaya makatulong sa kanyang pagkatao. Tulong mo na lang sa kanya para mabalik niya yung alaala niya ba na mga nakaraan niya. Kasi parang kulang yung pagkatao niya parang nahanap niya yung pamilya niya na hindi, malaking question mark na hindi na alam kung saan at sino. Unti-unti niya nalalaman niya yun dahil nga sa tulong natin sa kanya. Ganun ang nangyari. Nagkakaroon siya, katulad niyan, meron na siyang mama dahil si mama. Tapos, syempre, confirm na magkapatid kami dahil yung mama ko ay mama niya. Kaya yung mama natin, iisa, confirm na kapatid natin siya. Kaya, ang confirm pa talaga, makukonfirm pa po talaga natin ito guys, kung talagang si mama ay pupunta na dito at magdala ng documents niya para masulit na talaga yung pagkakilala natin sa isa't isa, lalo na kayong dalawa. At lalo nang sa ngayon ate, siyempre alamin muna natin yung kanyang, tulungan muna natin siya sa kanyang mental sa kanyang emosyonal niya. Masyadong madilim yung kanyang nagdaan para ma-refresh siya, tulungan natin siya sige ate, hanggang dito na siguro tayo kasi paggabi na at saka umuwi pa kami, malayo pang pupunta lang, saka gabi na basta ganun lang ang So guys, gawa namin si ate guys ng YouTube channel. Nakikiusap po ako sa inyo guys na sana suportahan po ninyo at saka syempre po doon na lang po kami magmumonitor. So magkakasama po kami ganito kapag kailangan at syempre kailangan namin punta si Makmak, kailangan niyang baka kailangan namin makipag-ugnayan sa isa't isa. So, ganoon na lang po yung muna yung mangyayari. So, i-subscribe nyo guys pag nagawan ko na po siya ng YouTube channel. Siguro baka bukas o sa susunod na bukas babalik kami dito para gawan siya ng YouTube channel. I-subscribe nyo na lang po. Sa lahat po ng mga subscriber ko at saka subscriber ni Asero, support nyo po yung magiging channel po ng kapatid ko, ng ate namin. Pero syempre guys, gagawan pa natin para ma-monitor nyo po yung mga nangyayari sa buhay niya at saka kay Makmak syempre, para makatulong din sa memory ni Asero na medyo ma-refresh natin kasi yung mga nakaraan niya ay madilim masyado at
baka sakali makatulong, palagi niya makikita yung anak niya sa video, ano. Hindi lang niya makikita yung anak niya pag pumunta siya dito, at least meron siyang monitor na sa YouTube video mo ay ma-upload mo si Makmak. Kaya mo yan. Tutulungan din naman kita at saka susuportahan din naman kita. Ganon lang. So guys, magpapaalam mo muna kami sa video namin. Salamat po ng maraming. Wala bang kuwan dyan? Kanang hag dyan? Mag-hag muna kayo para... Group hug. Ay, group hug. Sige, group hug. Kapatid pala tayo. Yes! Group hug na sila guys. Ay, kami pala. So, Guys, syempre guys, no? Huwag niyong kalimutan yung YouTube channel namin, Los Adventure, Zero Adventure. Sana wag po kayong magsawang magsuporta sa amin. At sa bagong YouTube ng ate ko, para masubaybayan namin. Siyempre, gagawan ko pa guys, no? Sabi so, niya, Lisa, anong? Lisa siguro, Lisa Vlog. Lisa Vlog TV, no? Ganon. Oh, yun. Maganda yun. Lisa Vlog TV. So, ganon. Gagawin pa natin. Baka ba may bukas balikan natin. Kasi doon ako mag-monitor ate. Kaya mag-subscribe kami. Siyempre, mag-subscribe ka din sa mga channel namin para makita mo. At saka makita mo din, i-play mo yung mga previews namin na video. Paano kami kita niya siguro. Paano namin nagkakilanlan sa isa't isa. Magkapatid kami. Ha? Kasi merong nakapag-info sa akin na lalaki, kaya nagduda talaga ako, nagsaliksik ako, kaya sinundan ko siya. Inalam ko yung mga totoo. Siyempre, para akong intelligence guys. So hanggang dito na lang po yung video namin guys. Salamat po ng maraming. At ingat po tayong lahat. God bless us all po.